Isang mapagpalang pong araw sa inyong lahat. Katiis mula dyan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Dyan sa Zamboanga, muchas gracias, amigo. Ako po ay bago pa ako magpatuloy po sa pag ito ay isang sinunog po na heavy equipments po sa gitna po ng kagubatan. So isang treasure site po ito. So akin mo nang pinasasalamatan po ang mga bago ko subscriber, mga bagong followers. Thank you so much for sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel. Mabuhay po tayong lahat. So ito po ay isang nag-retrieval operation po. At mayroon po itong ginagawa upang ito ay posible po ito ay kanila pong isang pwedeng bunker deposit o pwedeng big deposit po itong kanilang operasyon po ito sa gitna po ng mga sa bulubundukan po ito sa medyo high-rise mountain po. At mayroon pong natagpuan po dito na isa pong nasusunog pong heavy equipment. So hindi po natin alam kung anong sanhi po ang ito'y bakit nasunog po ang isang heavy equipment po diyan po sa treasure sites po dito po. Hindi po natin alam kung saan lugar po ito at pwede po ito pwedeng sa Pilipinas po kasi marami po ngayon ay nasa mga bulubundukin po. Mayroong mga operasyon po ngayon na nag-retrieval po ng mga big deposit po ng Yamashita gold bars po mga kapatid. So ito po, isang napapansin po natin ay isa pong nasusunog po na heavy equipment dyan mismo sa treasure site mga ka-TH. So hindi natin alam kung anong sanhi ng pagsunog po ng heavy equipments po ito na ito'y ginagamit sa pag-retrieve o sa pagkuha po ng big deposit po or big bunker deposit na gold bar dyan po sa Bulumudogen sa matataas po na lugar dito po sa Pilipinas. So ito po ay hindi natin malaman kung ano pong kadahilanan kung bakit po ito sinunog. Isang heavy equipment na ito ay natagpuan po sa gitna po ng kagubatan o sa medyo malayong bulubundukin at medyo high-rise mountain po ito na kita po yung isang heavy equipment na nasusunog po mga ka-TH. So ano sa palagay niyo mga ka-TH? So ito isa bang unsihan or ano pong sa inyong tingin po nito, bakit po ay sinunog po itong heavy equipment po sa gitna po ng kagubatan mga ka-TH. So ito po mga ka-TH ay sabi nga ito po ay posible pong yung bakit nakarating po ang mga heavy equipment dyan sa mga high-rise mountain. Posible po mayroon pong operation po ng retrieval po ng mga bunker deposit po at mga big deposit ng Yamashita gold bar ng mga ka-TH. So ito ay posible po isa pong trahedya o mayroon pong gumawa nito na siguro po ay hindi po natin alam kung anong kadahilanan ang pagkasunog po nitong heavy equipment po sa gitna po ng bundok, sa tuktok po ng bundok. So ito po mga ka-TH, kumakiti ate pong minsan naisip po natin anong ginagawa po ng heavy equipments po dyan sa tuktok ng bundok o sa mga high-rise mountain. Ano kayang projects na mayroon doon? Pwede kayang gumawa ng dam o ano bang mga projects po na
diyan sa mga high-rise mountain po. So hindi ba ho ay pwede pong masasabi po natin isang retrieval po ito ng Yamashita Treasure or Yamashita Gold Bars na po pwede po dahil nga ang Yamashita Gold Bar po ay nakatago po diyan sa mga high-rise mountain, sa mga bulubundukin po na matataas po. At yan po ayan po ang ginagawa po ng mga Japanese po, yung kanila pong tinatago ang mga tunnel o mga kuweba. So bihira la po at ngayon po ay napapansin mo natin sa Pilipinas po ay massive po ng hunting ng gold bar ngayon sa mga kuweba. Sa mga cave ng Pilipinas, kuweba po ng Pilipinas. At marami pong nakasumpong at marami pong nakakita po ngayon ng mga volume po o Yamashita Gold Bars na ito po ay nakatago mismo sa mga kuweba sa Pilipinas, mga katiits. So, hindi po natin mawari, mga katiits, na sadyang siguro po kung bakit po ngayon ay napakarami po ng mga treasure hunting po o mga treasure hunters po na ating bansa, mga local treasure hunter. Hindi lamang po yan mga treasure hunter po natin kundi po maging mga taga-ibang bansa po ay nandito na rin po sa Pilipinas po upang ito'y maghanap po ng treasure o Yamashita Gold Treasure, mga katiits. So ito po, napapansin nyo po na ang mga cave po ngayon at mayroon nang pumapasok po na iba't ibang lahi po ng mula sa ibang bansa like Japanese, Korean and Chinese, mga katiits. Ito kayo, mga katiits, ay isang hudyat na po na pagkatapos po ng World War II, pagtapos ng gera po, ay mga naiwan talaga na mga gold bars kung saan po nila iniwan. Siguro nito'y nagkagulo na po nung panahon ng gera. Yung mga Japanese soldier, Korean soldier, Chinese soldier po ay kung saan na lamang po nila tinatago o inahide yung mga gold bars po at ibang klaseng gold bars na ito po yung iba ay galing ng ibang bansa at ito nga ay yung ibang nakatagpo nito at naka-aksidente po na nakakakuha na po ay may mga pangalan pong Burma, may mga pangalan pong mga Cambodia. Ibig sabihin, mga katiits, ay yung mga gold bar na yan ay mukhang galing po sa ibang kalapit po nating bansa sa Asia, mga katiits. Nung ito'y kinuha, linot ni General Yamashita po, at dito po ang huling destinasyon nila ang Pilipinas. At siguro nung kung hindi lang sila ay natalo po ng Amerikano, ay posible pong pati yung sa Pilipinas ay dala po pabalik ng bansang Japan, mga katiits. Subalit, ito'y naagapan po ng mga Amerikanong sundalo po at ito po ay nagkanya-kanya na pong tago. Yung iba ay naitago po ng maayos, ang iba ay kung saan na lamang. Kaya po minsan po at marami pong mga kuweba sa Pilipinas yun ay dinadarayo na po ng mga treasure hunter galing sa ibang bansa at ganun din po yata mga local treasure hunter sa Pilipinas. At marami na pong mga local treasure hunter po sa Pilipinas ang naka-aksidenteng mga nakatagpo, nakakuha po ng mga volume of gold bars ng Yamashita po, mga katiits. So ito po, mga katiits, ay isa pong palaisipan po nga itong pagkasunog po ng isang heavy equipment. So posible kaya ito ay isa pong isang ginagamit po nila para sa retrieval. Kayo po ang mag-isip po dahil nga ito po ay natatagpuan po itong heavy equipment na nasusunog sa high-rise mountain, mga katiits. So ito po, mga katiits, ay kaya nakapagtataka kung saan po sila dadaan, ay lalo nito sa mga matataas na lugar. Siguro po dahil
ang mga financier po ito ay may pera po at pwede nila i-airlift ang mga heavy equipments po at pwede silang mag-umpisa po doon mismo sa target area mga kate, sa treasure site area mga kate. So ito po mga kate ay isa pong malinaw na isa po itong isang grupo po ito ng Red Tribal or Operation po Retrieval ng mga big bunker deposit or big deposit na Yamashita gold bars mga katits. So ito po ay ay nagpapanggap po minsan po sabi nila ay may projects po ng dam kasi nga karamihan po pag mga high-rise mountain mostly dam po ang projects noon. So makaalibay lang po siguro ho yan. Alam niyo naman po marami po sa atin dyan lalo na dyan sa may bandang sa Rizal po na napakaraming dam project po dyan at sa ngayon hanggang ngayon wala naman pong na buong dam mga katits, kundi ay isang operasyon lamang po ng retrieval ng Yamashita gold bars po. So mayroon na po nakakita sa mga katits po natin, mga treasure hunter na mga big marker sign, big boulder markers dyan po sa bandang Rizal mga katits. So alamas na po. At siyempre po, sinong kontakto ng mga tao nito? Bakit po ito nakapag-operate? Bakit po ito gumawa po ng retrieval po? Siyempre po, unang-una po, alam sa po ng mga taga-DNR yan, si Gobernur, si Mayor, kung sa mga lugar po yan. So, pagdating po talaga sa, sabi nga, pag manitok talaga, yun na talaga. So, gagalaw po talaga yan. Alam niyo na po kung yan po ay Japanese sperm or Korean or Chinese, alam na po kung ano po yung pakay talaga. Alibay lang po yung mga projects po, ng mga dam projects po. Wala naman pong dam po na gawa po dyan sa may Rizal, mga katid. So, talaga na pong nakapagtataka na ginagawa lang ngayon ng alibay po, makuha lamang po at ito'y ngayon ay binabalikan na po ng mga Japanese, Korean, and Chinese po yung mga naiwan po nilang mga treasure or mga Yamashita gold bar mga katiits. So bakit madalas si Yamashita katiits yung ating nababanggit kasi nga siya po ang nangunguna po noon sa bansang mga sundalong Hapon na ito ay nagtungo po sa Pilipinas. Okay po, ate po ay itong usapin nga po nito na mayroon pong nasusunog po na heavy equipment po sa gitna po ng kagubatan at ito ay mas malayo-layo po sa kabihasnan po at kasi ito ay nakita po ito sa mga sa taas po, medyo high-rise mountain po, itong sunog po na heavy equipment. Thank you so much for watching po. God bless us always.